Pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon ni Ramil Madriaga na kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school. Pinasinungalingan naman ng Malacanang ang sinabi ni Madriaga na nagkaroon ng term sharing agreement ang Pangulo at ang Bise. May report si Ian Cruz. Basta na-confirm po na siya yung... Sa impeachment proceedings kahapon, isa sa mga napag-usapan ang performance ni Vice President Sara Duterte noong nag-aaral pa sa San Sebastian College of Law. Ayon sa nagpakilalang dati niyang bagman na si Ramil Madriaga, naikwento ito sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dating profesor daw ng Bise at former associate dean daw ng kolehiyo. He shared with me that Sarah was not particularly good in school, habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Welta ng Bise, ang pahayag na ito ang pinaka-tinututulan niya sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato sa kanya sa tinawag niyang mini trial. Tinawag pa niyang bar flunker si Madriaga. Git ng Bise, tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Mas pinahalagahan daw niya ang pagkakaroon ng balanseng buhay kaysa sa paghabol sa academic excellence. Kailanman ay hindi raw siya humingi ng espesyal na konsiderasyon sa sinumang propesor para sa kanyang grades dahil madali naman daw maabot ang bare minimum nito. Itinanggi rin ng Bise na nasangkot siya sa anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa kapwa estudyante. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Attorney Kilala. Sabi naman ng abogado ni Madriaga, ang tawaging bar flunker ang mga hindi nakapasa sa bar exams ay hindi angkop para sa sinumang abogado at lalong mas nakakabahala na nanggaling pa ito sa pangalawang Pangulo. So what? We have so many successful lawyers na sumabit sa bar exam, di ba? Pero hindi natin dapat binabanggit yung bar flunker ka. Hindi sukatan ng pagkatao yun. Ang umunay term sharing ni ng Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte, itinanggi naman ng Malacanang. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Kwento naman ni Senador Amy Marcos, May 2021 ay nag-usap na silang tatlo. Pero ang itinutulak na tumakbong Pangulo ay si VP Sara. Ang sabi, Bongbong will file. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Isa pa sa mga iprenesenta ni Madriaga sa pagdinig ay ang ilang larawang nagpapatunay ng kanilang ugnayan ni Vice President Duterte, gaya ng screenshot ng video conference kung saan kita sa likod ng Bise ang isang painting na iniregalo umano ni Madriaga. Sabi pa ni Madriaga, gawa ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting, bagay na pinalagan ng artist na si Tanya Gaisano Lee. Git niya, siya ang nagregalo ng painting sa Bise noong 2021. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Ibinahagi rin ito ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021. Sinusubukan pa ng GMA News na makuhang panig ng kampo ni Madriaga. Ang sinabi naman ni Madriaga na pinamahagi sa loob ng 24 oras ang 125 million na confidential funds ng Bise, hindi raw kapani-paniwala, sabi ng abogado ng Bise. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara maliban sa mga picture at video nung kampanya pa,
wala po tayong mapupulot dyan. Sa paggulong ng impeachment laban sa kanya, nagpaalala ang bise na kung may aligasyon umano ng panunuhol noong unang impeachment proceedings laban sa kanya, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Sagot niya ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, inaasahan na nila ang mga ganitong reaksyon ng bise. Pero magpapatuloy daw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Ian Cruz, GMA News.